guys, magandang araw po sa ating lahat. Ayan. So, shoutout po muna tayo kay Ma'am Merly Samuranos at kay Sir Nestor Sibukaw. At pati na rin po kay Ate Joanna Channel at kay Binjam Pakatang at kay Ilby Canarincho at kay Negrosanon Tabay Vlog at kay Lindon Sumatra. Ayan. At sa nagtatanong din po sa atin guys kung nag-pruning po ba tayo dito sa aming atsal na ito. Shout out po kay Mr. Farmer Dudong. Yan, shout out po sa iyo sir. So sa video po na ito guys ay ipapakita ko po sa inyo yung technique po namin dito sa pag-pruning po ng atsal na ganito na po yung kanyang edad. So itong nandito guys, kung makikita nyo po ay medyo mataas po siya dahil hindi po ito naka-pruning. So meron po kami ditong na pruning guys, itong tatlong tudling. Kaya yan po yung titingnan po natin. Bali i-compare po natin siya dito sa hindi po na pruning kung ano po ba yung kinagandahan niya. Yan, at kung baguhan ka pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa atin po mga susunod na video tungkol po dito sa pag-alaga ng atsal. Ito po guys ay abangan nyo po yung first harvest namin dito sa kanya pong third fruiting dahil i-update ko po kayo dito guys. Kaya mag-subscribe na po kayo. Ayan, so dito guys, ito po yung hindi po naka-pruning. So kung makikita po natin yung kanyang dahon sa ngayon po guys ay maganda naman po siya. Tuloy-tuloy lang din po yung kanyang pagbigay po ng bunga, pati na rin po sa bulaklak. Ayan. So dito po sa kanyang status po ng kanyang bunga sa ngayon guys, ayan po. Medyo marami po yung kanyang nabuo na bunga dito. Ito po ay hindi naka pruning. So ayan. So kapag hindi po naka pruning guys yung atsal po natin, yan kapag medyo matanda na po siya, pag hindi po natin yan na pruning, ito po yung magiging bunga niya. Yan, meron na po siyang malaki. Ayan. Yan, medyo malaki na po yung iba. Pero kapag naka-pruning po tayo dito guys, siguro nga ganito lang po yung kanyang bunga sa ngayon. Dahil pag na-pruning po natin siya ay maglabas siya ng bagong side shoots, kaya natagalan po yung pagpapalaki po ng kanyang bunga. Pero dito guys, kapag hindi po natin na pruning, ayan po yung magiging bunga niya. Meron na po siyang medyo malaki na po na bunga. Ayan, siguro po mga 2 weeks po nito guys ay makapag-harvest na po kami nito. Ayan. So ito po yung kinagandahan guys kapag hindi po tayo naka pruning sa ganitong edad po na atsal. Dahil dito guys, kung hindi nyo po napanood yung previous video po natin dito, yung last update po natin dito ay bubunutin na sana namin ito. Dahil yun, nadaanan po kasi ito ng El Nino. Ayan, kaya ang nangyari dito guys ay nalaglag po yung kanyang dahon dito sa baba. Ayan. Pero hindi po yan naka-pruning guys. Nalaglag lang po yan dahil hindi po kami nag-dilig ng 1 month nung tag-init pa. Kaya nalaglag po yung kanyang dahon dyan sa baba. Pero dito sa taas guys ay sa ngayon po ay bumabawi po siya. Yung last harvest po namin dito guys ay nasa 17 harvest po kami dito. Yan, at sa ngayon po dahil meron naman po siyang bunga ay hindi po natin alam kung ilang harvest lang po ba itong kanyang bunga na nabuo. Ayan.
Ito po yung hindi naka-pruning guys. Hanggang dyan po sa baba. Ayan. So ganito po siya guys kapag hindi po tayo pruning dito po sa baba. Ayan. Meron na po siyang mga malalaki na po na bunga. Yan, at dito naman po tayo guys sa naka-pruning. Ito po yung puno dito na naka-pruning. Dahil ito po yung sinusubukan po namin na i-prune nung time po na bubunutin na sana namin ito. So, ito na po siya sa ngayon guys. Kaya dahil po meron pong nagtatanong sa atin, isang subscriber po natin, kung naka-pruning po ba tayo dito sa atsal na ito. Kaya yan po yung titingnan po natin guys. Yan, at para na rin po na ma-share ko po sa inyo kung ano po yung technique po namin dito sa pag-pruning nito. So, yan. So, ang pag-pruning po namin dito guys ay ganito lang po siya. Ayan. Kung makikita nyo po guys, ito po yung pinaka first Y niya na unang sanga niya na nakaganon. So, ito po siya. Tapos yung pangalawang sanga niya. So, dito po sa pangalawang sanga niya guys, taas ng konti, dyan po kami nagputol. So, ang mangyayari po ay magkakaroon siya ulit ng bagong side shoots. So, ito po siya. Ito po yung dating side shoots niya guys. Ayan. So, sa pag-pruning po nito guys, itong ganitong atsal po na medyo matanda na, ay kailangan po na hindi po mabasag yung pinakapuno niya kapag ito po ay kinakat nyo po. Dahil pag babasag po to guys, maaari din po na malanta yung puno. Instead na ipoprune mo siya para magkakaroon po siya ng magandang side shoots, yun, namamatay siya dahil nalalanta dahil sa pag-prune. Kaya iwasan nyo po guys na mabasag yung pinakapuno niya para hindi malanta yung pinakapuno niya. At advice ko lang sa inyo guys, kapag kayo po ay mag-pruning, kailangan po ay nakasunod kaagad yung gamot. Mas maganda pong gamitin dito guys, o mas maganda pong spray dito ay yung copper beast fungicide para hindi po pasukan ng bakterya itong mga pinuputol natin dito na puno. Yan. So, ganyan lang po guys yung pag-pruning po namin dito. So, sa ngayon po guys, ito na po yung kanyang bunga. So, makinis naman yung kanyang bunga sa ngayon guys. Kaya lang, maliit pa po siya sa ngayon. Hindi po katulad dun sa hindi po natin na pruning na medyo malaki na po yung ibang bunga niya. Dahil ito po ay sisimula na naman po ito sa pagbuo ng bunga nung time po na pinopruning po natin. Hindi po katulad dun sa hindi na pruning guys na nakatuloy-tuloy lang po yung pagbuo niya ng bunga. So siguro po nung time po na nagbuo pa lang po ito ng bagong side shoots, yung hindi po natin na pruning ay nagsisimula na po siya na magkakaroon po ng ganito medyo maliit po na bunga. Kaya ang kaibahan po dito guys, itong naka-pruning, medyo late po yung harvest natin dito compare po dun sa naka-pruning. Kaya kung makikita po natin dito guys, ay wala po tayo dito makikitang bunga na medyo malaki na po siya sa ngayon. So ito lang po na mga maliliit po na bunga. So pagpasensya nyo na po guys kung medyo maingay dahil yan, umuulan naman po dito sa amin. So yan, kung titingnan nyo po guys, marami po yung kanyang dahon sa baba. So pwede nyo po yung tanggalin. Yan, para hindi po ganong marami yung kanyang bunga. Para pag mag-spray po tayo ng insecticide o kaya yung fungicide, makapasok po dito sa loob.
Yan. So ito po siguro next week po nito ay tatanggalin po namin to ng kanyang dahon dito sa baba. Yan. So yan lang po muna sa ngayon guys. Kung meron po kayong katanungan, comment na lang po kayo sa baba. Baka meron po tayong nakalimutan dahil sa ngayon po ayan. Kung makikita nyo guys ay umuulan na po dito sa amin. Yan, maraming salamat po sa panunod nyo guys at happy farming po sa ating lahat.